Ano ba ang SEDAW? Bilang isang babae, kayo ba ay nakaranas ng diskriminasyon? Oo, kami ay nakaranas ng diskriminasyon noong kami ay nasa 10 baitang. So, naaalala namin nung kami nasa kasampung baitang pa lamang ay iniinsulto kami ng kapwa namin kamag-aral sa iba't ibang section. Kami ay ina-underestimate nila dahil kami daw ay hindi marunong at wala kaming kakayahan para sumali sa cheer dance. And nagpo-post din sila ng iba't ibang mga hinanaing tungkol sa amin na kami daw ay mahihina, walang mga kakayahan para sumali. Hindi namin nagustuhan ang kanilang maling gawain na siyang nagdudulot at nagpapababa sa amin sa aming sariling konfidensyalidad. Paano nyo hinarap o sinulusyonan ang diskriminasyong ito? Hinanap namin ang diskriminasyon na yan sa pamamagitan ng sila ay aming kinumpronta at sinasabihan na ang kanilang gawain ay hindi maganda. Kayo ba ay may alam na hensyang makatutulong sa iyo bilang babae kung kayo ay nadiskrimina? Oo, mayroon. Magaling at meron. Sa oras ay sa pagkakataong ito, ipinapakilala ko sa inyo ang SEDAW. SEDAW o Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ito ay naglalayo na itaguyod ang tunay na pagkakapantay-pantay ng kababaihan. Ipinagbabawal din nito ang lahat ng aksyon sa patakarang umagrabyado sa kababaihan. So if ever o ma-discriminate mo again tungod sa inyong pagkabae or anything, pwede mo mo dool aning ahensya. So maura to, thank you kaayo. Thank you. Bilang isang babae, ikaw ba ay nakaranas na ng pag-diskriminasyon? Hindi ako yung mismong nakaranas, ngunit may kaibigan ako na nakaranas ng diskriminasyon. Paano mo tinulungan o paano mo kinonfort ang kanyang naranasan? Tinulungan ko siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo at ipinakilala ko sa kanya ang SEDAW o ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Mabuti at alam mo na ang SEDAW. Maraming salamat. Ang SEDAW ay ang The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o karaniwang inilalarawan bilang the International Bill for Women o kilala din ito bilang the Women's Convention o ang United Nations Treaty for the Rights of Women. Ito ay ang kauna-unahan at tanging internasyonal na kasunduan na komprehensibong tumatalakay sa karapatan ng kababaihan hindi lamang sa sibil at politikal na larangan kundi gayon sa aspektong kultural, pang-ekonomiya, panlipunan at pampamilya. Inaprubahan ng United Nations General Assembly ang SEDAW noong Disyembre 18, 1979 noong UN Decade for Women. Pumirma ang Pilipinas sa SEDAW noong July 15, 1980 at niratipika ito noong August 5, 1981. Kasunod sa Convention of the Rights of the Child, ang SEDAW ang pangalawang kasunduan na may pinakamaraming bansang nagratipika. Umabot na sa 180 bansa mula sa 191 na lumagda o state parties noong Marso 2005. Unang ipinatupad ang kasunduan noong September 3, 1981 o 25 taon na ang nakakaraan noong 2006. Pero kaunti pa lamang ang nakakaalam nito. Paano nilalayo ng SEDAW na wakasan ang diskriminasyon sa kababaihan? Number 1. Nilalayo nitong itaguyod ang tunay na pagkakapantay-pantay sa kababaihan. Inaatasan nito ang mga estado na magdala ng konkretong resulta sa buhay ng kababaihan. Number 2. Kasama rito ang prinsipyo ng obligasyon ng Estado. Number 3. Ipinagbabawal nito ang lahat ng aksyon o patakarang maagrabyado sa kababaihan, anumang layunin ng mga ito. Number 4. Inaatasan nito ang mga state parties na sagupin ang anumang paglalabag sa karapatan ng kababaihan, hindi lamang ng mga institusyon at opisyal sa gobyerno, kundi gayon din ang mga pribadong individual o grupo. Number 5.
kinikilala nito ang kapangyarihan ng kultura at tradisyon sa pagpili at karapatan ng babae na hinahamon nito ang state parties na baguhin ang mga stereotype, kustumbre at mga gawi na nagdidiskrimina sa babae. Bilang state party ng CEDAW, kinikilala ang Pilipinas na laganap pa rin ang diskriminasyon at di pagkakapantay-pantay sa karapatan ng babae. At may tungkulin ng Estado na solusyonan ito. May tungkulin ng state parties na igalang, ipagtanggol at itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan. Ang mga state parties ay inaasahang ipawalang bisa ang lahat ng batas at mga nakagawi ang nagdidiskrimina. Number 2, ipatupad ang lahat ng mga patakaran para wakasan ang diskriminasyon at maglagay ng mga epektibong mekanismo at sistema kung saan maaaring humingi ng hustisya ang babae sa paglabag ng kanilang mga karapatan. Number 3, itaguyod ang pagkapantay-pantay sa mga pamamagitan ng iba't ibang hakbang, kondisyon at karapatang aksyon. Number 4, gumawa ng pambansang ulat kada 4 na taon tungkol sa mga inaasahang gawaing hakbang para matupad ang mga tungkulin sa kasunduan. Kaya sa kapwa kong mga kababaihan, kung kayo ay biktima ng isang pang-aabuso o pagdidiskrimina, huwag kayong matakot na lumaban o isulong ang iyong mga karapatan sapagkat tayo ay babae, hindi babae lang.